Kumbo kaugnay nga niyan ay makakausap po natin ang isa sa mga paring Pilipino na nandyan ho sa bahagi ng Roma upang makukunan ho natin ang mga karagdagang impormasyon. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide, si Father Derek Hervasio Vergara. Magandang umaga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Good morning po, ang pagbati namin mula dito sa Pilipinas. Anong oras na po dyan, Father? Magandang umaga po sa inyo, Sir Dennis at Ma'am Jaira. At mula po dito sa Roma ay ang aking po mainit na pagbati sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa Bombo Radio. Ngayon po ay 1:10 na po ng madaling araw po dito sa Roma sa amin. Kaya umaga na rin po ang aking pagbati po sa inyo. Kami ho'y nagpapasalamat kahit ganitong oras ay nakadaupang palad po namin kayo sa Himpapawid. Anyway, eto ho, nais po namin maitanong, Father, ano po ba ang mga kwalifikasyon na hinahanap ng Simbahang Katolika para sa pagpili ng bagong Pope ngayong pumanaw ang incumbent na leader ng Simbahang Katolika? Alam niyo po, Sir Dennis, napakaganda po ng tanong na ito sapagkat marami pong nagtatanong din kung ano ba yung kwalifikasyon na hinahanap sa pagpili po ng susunod na Papa. At kung pag-uusapan po natin ay ang qualifications batay sa batas ng simbahan o sa canon law, ay sinasaad po dito na kinakailangan na ang magiging Papa ay isang lalaki at binyagang Katoliko at kadalasan sa kasaysayan po ng simbahan sila po ang papa po ay kadalasan na pinipili mula sa hanay ng mga cardinal electors na below 80 years old po. Pero kung ang pag-uusapan naman po natin ay qualification mula sa isang pastoral na perspektibo, dapat po siguro yung magiging Santo Papa, yung susunod na Santo Papa, ay may yung tunay na pagmamahal sa Diyos at tunay na pagmamahal sa kapwa. Dahil yun naman po ang pinakamahalaga at yan po ang sabi sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag ka ang tao na may tunay na pagmamahal sa Diyos, mailalapit po niya tayong lahat sa Diyos. At kung may pagmamahal naman po siya sa kapwa, ay mapagkakaisa po niya tayong lahat po na mananampalataya ng simbahan. At yun naman po ang role ng Papa bilang pastol ng buong simbahan. Yung pagbuklo rin po tayo sa pag-ibig, sa pag-asa at sa pananampalataya at higit sa lahat po, ay ilapit po tayo sa Diyos. Kaya din po ang Santo Papa ay tinatawag na Supreme Pontiff. Pontiff, ibig sabihin po ay tagapag-ugnay o tagapagtulay ng Diyos at ng tao dito sa mundo sa pamamagitan po ng kanyang paglilingkod at panalangin. At magagawa lamang po iyon kung may tunay na pagmamahal siya sa kanyang pinaglilingkuran at yun po ay ang Diyos at tayong bumubuo ng kanyang simbahan. Isa pang punto na nais po naming malaman, paano po kaya nakakaapekto ang pagpapalit ng leader ng simbahan para sa mga Katolikong mananampalataya sa buong mundo? Ngayong may mga prosesong pagdadaanan, of course. At syempre, yung pagluluksa na rin kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Sa totoo lamang po ay talagang marami na rin pong nangyayari na usapan po tungkol po dito sa pagpili ng kanyang susunod na kahalili, bagamat sa totoo lang ay hindi pa natin dapat ito pinag-uusapan dahil nandito pa tayo sa yugto ng pagluluksa dahil si Pope Francis po ay kasalukuyan pa rin nakaburol po, no? Pero gayon pa man, sabi ko nga po ay hindi na rin maiiwasan at marami na rin pong nag-aabang sa kung sino kaya ang magiging susunod na Santo Papa. At apektado po tayong lahat, no, sa kaganapang ito dahil parte po tayo na simbahang Katolika. At mahalaga itong mga kaganapan na ito para sa ating lahat dahil para sa mga Katoliko, ang Santo Papa ay kinatawan ni Kristo o Vicar of Christ dito sa mundo. At siya rin po ang nagagarantiya ng pagkakaisa at pagmamahalan ng buong simbahang Katolika sa buong mundo. Kaya kapag ka nagpapalit po ng Santo Papa, inaabangan natin yan kasi gusto natin malaman kung ano kaya yung plano niya para sa simbahan, ano kaya yung kanyang mga pagbabago na gagawin at saan niya kaya tayo dadalin. Ngunit tandaan po natin na yung pagpapalit ng Santo Papa kahit ilang beses pa po na magpalit ay hindi nito pinapalitan yung totoong role ng isang Santo Papa sa buhay nating mga Katoliko. At simula noon hanggang ngayon
At hanggang sa muling pagbabalik ni Kristo, iisa lang ang trabaho nila. Yun yung patatagin tayo sa pananampalataya at pakanin ang tupa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, paggabay at pananalangin. At ito yung utos ni Kristo kay Pedro at sa kanyang mga magiging kahalili. Ayan. Kung inyo po marapatin, ay meron ho ding mga katanungan. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira para ho sa mga karagdagan pa. Bombo Jai? Mhm. Father, ano po ang mga inaasahang pagbabago sa simbahang Katolika sa ilalim po ng bagong Papa? Miss Jaira, in particular po, no, ay hindi po natin to masasagot ngayon at mahirap din po talaga itong sagutin dahil una, wala pa pong papa, no? Hindi pa nga po nagsisimula yung proseso ng conclave o yung pagpili sa susunod na Santo Papa dahil nandito pa po tayo sa yugto ng pagluluksa po, no? Pero kung ang pag-uusapan po natin ay ang doktrina o ang aral ay walang magbabago sa turo ni Kristo at ng simbahan. Maaaring magkaroon po ng pagbabago sa paraan ng pag-unawa dito, pero in substance, hindi po magbabago at hindi rin po maaaring baguhin yon ng sino mang papa. Pero kung ang pag-uusapan naman po natin ay yung paraan ng pamumuno sa simbahan, asahan po natin na mayroong pagbabago. Siyempre, iba-ibang estilo po yan ng pamumuno, iba-ibang approach, at lalo na sa mundo kung saan na nagbabago, no, ang lakad ng mundo. Pero iisang mensahe at iisang layunin pa rin. At yun ay ang ilapit tayo sa Diyos. Ika nga ay same goal at same end at hindi magbabago yun. At sa tingin ko ay ipagpapatuloy din ng susunod na Santo Papa yung mga magaganda at mabuting adhikain na naiwan ni Pope Francis. At kung mayroon mang kailang improve o pagandahin, ay sigurado kung gagawin nyo ng susunod na Papa na katuwang po ang kanyang mga susunod, ang kanyang magiging katuwang po niya ang mga College of Bishops. Mhm. Sino po, Father, ang mga posibleng kandidato para sa pagiging bagong Pope at ano po ang kanilang mga plataforma? Kasi ito, Father, kahit hindi naman nagmamatter, maraming mga post sa social media regarding the betting, about sa papal election. Ano po ay yung sa inyo dito, Father? Sa totoo lang, no, kailangan din nating linawin yan at kailangan din nating itama kasi una't higit sa lahat, iba ang proseso ng pamumuno sa simbahan at iba rin ang proseso ng paghahalal ng namumuno sa simbahan. No? Going back to your question po, ay lahat naman po ng cardinal electors, no? Ibig sabihin po, ito yung mga kardinal na hindi pa umaabot sa kanilang 80 years old, no? Mula po nung mamatay yung Santo Papa. Sila po ay, lahat po sila no, na hindi pa 80 years old ay maaring tawaging candidate para sa pagkapapa. Wala pong partikular na kardinal ang kandidato, bagamat may mga sikat na kardinal, pero hindi po nangangahulugan na sila po ay sikat, sila ay partikular na kandidato. Hindi. Lahat po ng cardinal electors ay candidate po sa papacy. At lahat po sila ay maaaring maging Santo Papa. At sa ngayon nga po, katulad po na nabanggit po ninyo, no, na mayroon pong 135 cardinal electors po ngayon sa buong mundo. At 3 po sa kanila ay mga kapwa nating Pilipino, sina Cardinal Tagle po, sina Cardinal David at si Cardinal Advincula. Pero tandaan din po natin na sa konteksto po ng conclave ng Simbahang Katolika, ang ibig sabihin po ng pagiging candidate ay hindi pagiging applicant sa isang trabaho sa simbahan o sabihin po natin sa papacy, no? Sila ay candidate dahil sa pagiging kardinal nila ay nagiging eligible sila na bumoto sa conclave at mula sa kanilang hanay ay hinihirang sa pagboto ang bagong Santo Papa. Ang mga kardinal po ay hindi po nag-a-apply sa posisyon ng pagkapapa. Malayo po ito sa konsepto natin ng isang eleksyon na sekular. At kailangan din po natin maunawaan na ang eleksyon po ng isang papa ay hindi po ito katulad ng isang ordinaryong eleksyon ng mga politiko. Walang nagkakandidato po sa kanila at wala ring nangangampanya para sa sarili nila, no? Dahil palagay ko rin po, wala rin namang naghahangad na maging Santo Papa dahil nga po sa bigat ng responsibilidad na nakaatang dito. Ngunit
ang sino mang nahalal sa pagiging Santo Papa ay sigurado po ako na siya po ay magiging bunga ng dasal ng buong simbahan at bunga ng maingat na pagkilala ng mga kardinal sa bawat isa. At ako rin naman po ay naniniwala na sino man ang magiging susunod na Santo Papa, ang Panginoong Hesukristo ay magkakaloob at patuloy niya ipagkakaloob sa kanyang simbahan ang nararapat na tao sa tamang panahon at naaayon sa pangangailangan ng simbahan dahil hindi niya pababayaan ang simbahan na kanyang itinatag. With that, maraming salamat po, Father Derek, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay. Baka may mensahe lamang po kayo mula sa inyo pong pinanggalingan dyan sa bahagi po ng Malolos at dun sa mga nakasubaybay ho sa atin sa oras na ito. Go ahead po, Father. Una po higit sa lahat, ako po ay humihingi po ng dasal po sa inyong lahat. Sama-sama po tayo magdasal. Una po para po sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating Papa Francisco at pangalawa po ay para sa mga kardinal na magtutungo dito at magtitipon dito sa Roma upang gampanan ang kanilang sagradong gawain. Yun po ay maghalal ng susunod na Santo Papa. Maraming salamat po at mag-ingat po. Salamat po sa inyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakakausap po natin direktamente mula ho dyan sa Roma ang isa ho sa mga kababayan nating pari na kasalukuyan hong nagsasanay ng ilang mga aralin para sa simbahan, si Father Derek James Hervasio Vergara. Mula ho siya dyan sa Malolos, Bulacan at inhong nakadaupang palad sa Himpapawid sa oras po na ito mga kabombo at mga ka-Star Nation.